Samantala, nakapasok na ng bansa si Bagyong Inday. Kaya naman ang ilang mga ahensya ng pamahalaan at LGU nakaalerto na sa magiging epekto nito sa ating kalupaan. Ilan ngang responders muling pinagsanay sakaling kailanganin ang rescue operations. Live mula sa Pag-asa Weather Center, nakatutok si Alaysa Insigne. Alaysa, kamusta na ang preparasyon lalo sa mga lugar na nakataas na ang tropical cyclone wind signals? Gab, tuloy na nga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 8 ng umaga ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng bagyo sa Batanes, partikular na sa Basco, Itbayat, Mahataw, Sabtang at Uyugan. May mga rainfall warning din sa iba pang mga probinsya sa bansa gaya ng Occidental Mindoro at Antique sa Friday noon hanggang Saturday noon dahil naman sa habagat. Kaya naman tuloy-tuloy na ang paghahanda ng ilang mga LGU para sa kanilang kaligtasan. Sa Cagayan, kung saan nakataas na ang Signal Number 1, tiniyak ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Task Force Tingkod Cagayan Quick Response Team ang kahandaan ng Babuyan Islands. Inihanda na ang mga equipment, lalo na ang water asset na gagamitin kung kinakailangan. Tiniyak ding gumagana ang kanilang handheld radio na gagamiting alternative communication kung sakaling mawala ng signal at kuryente. Dumaan din sa pagsasanay ang bawat personnel na ide-deploy para sa rescue operations. Bilang pag-iingat, nagpatupad na rin ng no-sail policy ang Coast Guard District Northeastern Luzon sa mga baybayin. Maging ang Provincial Health Center na Cagayan ay handa na rin. Naipwesto na ang hygiene kits at first aid kits at mga gamot. Nakahanda rin ang 12 ospital kung sakaling magkaroon ng problema sa transportasyon at kuryente. Samantala, tiniyak ng Department of Health ang kanilang kahandaan sa deployment ng kanilang mga tauhan at mga kagamitan. Kasunod niyan ay formal nang idineklara ng DOH ang Code White Alert bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng Bagyong Inday. Nakaantabay na rin ang Operations Center ng Kagawaran. Patuloy ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang regional disaster units. Kaugnay ng balitang yan ay makakasama po natin ang Chief ng Flood Forecasting and Warning Section ng Pag-asa na si Ms. Rosalie Pagulayan. Ma'am, pwede po bang paki-explain ano po ba yung maaaring maging epekto ng Super Typhoon Inday sa baka paparating po na araw? So actually po, si Inday napakalaki po niya. So isa pong karakteristik ng pagka meron pong ganitong malalaking bagyo ay yun pong nahahatak niya yung southwest monsoon. During this time of the year ay ganyan po talaga yung ating prevailing weather system. We have the tropicals. Kung meron po tayong tropical cyclone on the eastern side, ay maaari pong mahatak yung tinatawag nating southwest monsoon or habagat during this time of the year. So pagka ganito po yun, ay ang pag-ulan po ay maaari pong mag-concentrate on the western side of the country. So all the way po yan from the north hanggang po dito sa Mindanao area. Ma'am, ngayon po, dahil nga magiging malakas po yung pag-ulan, kamusta po kaya yung magiging lagay ng ating mga dam? Gaano po kataas yung pag-apaw ng tubig? And ano po yung magiging epekto na to? Okay. So for now, yung mga monitored reservoirs natin, particularly yung mga major dams in Luzon, ay medyo mabababa talaga siya for now, no? So malalaki po yung deviation niya from the normal high water or yung spilling elevation. Kaya ito po ay welcome actually yung mga pag-ulan. Kung ito po ay babagsak sa mga monitored reservoirs, ito po ay welcome at wala po tayong threat ng spilling operation during this time. Ngayon lamang po dahil po malaki yung kanyang deviation from the normal high water level or yung spilling elevation po. Ang ibig sabihin po ba na ito, ma'am, hindi na tayo makaka-encounter ng water shortage pagdating dahil meron na tayong supply ng tubig na mula po sa bagyo mapupunta po sa dam? So actually, it's too early to say kung ito po ay masasatisfy niya talaga or itong event lang na to, no? Kung talagang tataas po kung how many yung gaano kataas yung pong magiging impact niya doon po sa ating mga reservoirs. Pero definitely po kung meron pong mga lalakas na pag-ulan na masasalo po ng atin po mga dams, ay definitely magkakaroon po ito ng impact sa elevation. Okay. Ma'am, last na lang po, pwede pong meron po ba tayong paalala sa ating publiko pagdating sa ganito klase na super typhoon po?
Okay. So ano po, kaakibat po nitong mga pag-ulan na to, no? So maaari pong magkaroon tayo ng baha, particularly doon sa low-lying areas. Kung titignan po natin ay medyo lumalaki si bagyo and yung southwest ay nahahatak na rin po niya, no? So kaya po meron po tayong mga na-issue in terms of pagbaha, ay meron po tayong na-issue na mga flood advisory which is available po sa atin pong mga website, sa atin pong website. Sa website po ng Pag-asa, if you're going to look at yun po, pag kinlik nyo, inopen nyo siya, meron na po yung mga icons dyan about pagbaha. So ito po ay colorized. If it is yellow, yung awareness po ay pinapataas natin na meron pong ganito pong mga maaari pong pagbaha sa ating mga areas. And as yung pong mga nasusukat nating pag-ulan ay lumalaki, so ito po ay ine-elevate natin into an alarm and critical level. So colorized po yan, yellow, orange, and red, na meron pong mga kaakibat na dapat po ay gagawin na yung ating community, yung ating pong mga local DRRMOs, na anong aksyon nila pagka po, particularly doon sa mga areas na mga low-lying areas, yung perennially ay binabaha po. Yan. Thank you so much po, ma'am. Yan muna ang huling balita mula dito sa Pag-asa. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Alyssa Insigne at Pag-asa Flood Forecasting and Warning Section Chief Rosalie Pagulayan.